The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. Naghahanda na sila, November 18 pa lang to, wala pa yung announcement ng Quadcom. Nandoon na agad yung mindset ng DOJ kasi nag-iimbestiga na sila noon pa. So, habang nag-iimbestiga na sila, mukhang doon yung direksyon ng kanilang investigasyon Mukhang pwede talagang kasuhan si former President Rodrigo Duterte. Eto kasi mga kotsero, di ba kahapon, fresh na fresh Kahapon kasi mga kotsero, in-announce sa lower house, magkakaroon daw ng pag-file ng kaso laban kay Rodrigo Roa Duterte. At syempre, sinabi natin kagabi na tama lang naman. Tama lang naman, file na siya ng kaso, guys. Tama na lang. It's really, it's time. Pero, alam naman nating lahat na tatanungin din nila si Presidente tungkol dyan sa kaso na ibabato laban kay Pangulong former President Rodrigo Duterte. No? So, ano sabi ni Presidente? Ano sabi muna ni Presidente? Kasi alam naman na natin, mga kotsero, na nung nakaraan, magkaalyado sila. Hindi ho kasi mapigilan ng mga Duterte yung kanilang kasakiman, gusto nilang i-destabilize ang Marcos administration. Alam naman na natin yan. Napag-usapan na natin yan, ilang beses na. Ayun lang tantanan Hindi naman sila pinapakilaman, hindi naman sila ginugulo. Pero tulad nga nun, alam nyo, ito pa nga nakakatawa. Ito, maiba lang ako ng... Nakakatawa lang kasi itong mga... yung dahilan nila para batikusin si PBBM. Ang dahilan nila kaya nila binabati ko si PBBM ay dahil tatakbo daw kasing presidente si Martin Romualdez. I want you to realize how ridiculous it sounds. Bakit ridiculous? Bakit napakalaking kaingutan nung kanilang sinasabi na yan? Kasi mga kotsero, akala ko ba finlex na nga nung kanilang nung kanilang reyna na hindi mananalo, na mahina si Martin Romualdez. Anong kinakatakot nyo? And to some degree, I agree. Mahina talaga si Martin Romualdez. Mga kotsero, ang feeling ko si Martin Romualdez, benta lang siya sa mga hardcore loyalist. Pero mga kotsero, eto lang kasi, kung tatakbo siyang presidente, ano ngayon kung tatakbo siyang presidente, illegal ba? Si Digong nga, mayor lang, pinatakbo niyong presidente Sinuportahan ng majority ng loyalista si Rodrigo Roa Duterte. Tapos ngayon, binabalahura ang Marcoses. Diba? Masama ba? Illegal ba? Masama ba? Immoral ba? Hindi rin. Pero mga kotsero, binabakbakan nila si PBBM dahil binabakbakan daw kasi ni Martin Romualdez si Sara Duterte. Bakit hindi nyo bakbakan si Martin Romualdez? Ba't nyo dinadamay si PBBM dyan? So wala akong illegal doon. Hindi niya mapipigilan kung gusto niya tumakbo ang presidente. Walang problema. Hindi rin naman siya. Ako, feeling ko hindi siya mananalo. Pero sige, karapatan niya yun. Karapatan niyang tumakbo bilang presidente kung gusto niya. It doesn't make sense. Ano yun? Binabati ko si PBBM by extension? O baka kasi sa paniniwala nila, yun ang perpetuation in power ng Marcos family. Hindi ako naniniwala dun puntahan na ngayon natin itong topic na to. Kasi si PBBM, mga kotsero, nagsalita na tungkol sa mga kaso na ifa-file laban kay Rodrigo Roa Duterte. Ano yung kanyang sinabi? Pakita ko sa inyo yung sinabi niya kanina. Sinabi ni PBBM na DOJ na ang bahalang tumingin at tumimbang sa bigat ng nakuhang testimonya sa 13 pagdinig ng komite. Tiwala naman anya siya sa kakayahan ng ahensya na gumawa ng tamang desisyon sa usapin. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Nasa DOJ na raw yan. DOJ na ang bahala. Kaso may problema mga kotsero. Anong problema ng mga Duterte? Ito. DOJ Task Force eyes International Humanitarian Law Case versus Duterte. Ayan na. Naano natin to napag-usapan natin to noong nakaraan Noong nagsalita si Boying Remulla doon sa isang interview na executive session. Naghahanda na sila, November 18 pa lang to, wala pa yung announcement ng Quadcom.
Nandoon na agad yung mindset ng DOJ kasi nag-iimbestiga na sila eh. Noon pa. So, habang nag-iimbestiga na sila, mukhang doon yung direksyon ng kanilang investigasyon eh. Mukhang pwede talagang kasuhan si former President Rodrigo Duterte. DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla said the investigation will include the former president's possible liability for the death of thousands of alleged drug personalities. He said in a media interview that the task force probe is making very good progress. Ayan na nga ba eh. May progreso daw. May magandang progreso daw. We just cannot give you a day-to-day blow-by-blow account but we are evaluating everything. Siyempre, wag naman masyadong DOJ Sec Remulla, wag nyo na kung ikwento sa amin kung ano yung lumalabas sa inyong investigasyon. Kasuhan nyo na lang kasi kapag kinukwento na pagpaplanuhan eh. Ngayon, mga kotsero, mukhang they're taking their time. Mukhang sila kinakabahan. Kinakabahan ngayon yung kalaban kasi tahimik ang DOJ eh. Pero ikinoment ng DOJ kanina tungkol dito sa posibleng kaso laban kay Rodrigo Duterte. Ito ang balita. Walang shortcut na gagawin. December 19 yan, 2024 na. Hindi natin gagawa ng shortcut yan, sabi ho ng DOJ. Parawan natin itong balita. It will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom, maaari pong isubpoena rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Dapat mayroong complaints. Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Supina daw ulit guys. Tingin nyo ba pupunta si Digong sa supina? Pag pinasupina ng NBI? Tiniyak naman ng DOJ na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Yun yung problema dun eh. Ayon sa DOJ, yung problema dun, kahit walang intensyon ng gobyerno sabihin na hinaharas si Digong or whatever, ang idadrama nila, harassment. Meron na ho tayong experience sa ganyan pagdating sa mga DDEBs. Baka ho nakakalimutan nyo si Kibuloy. Nung si Kibuloy, aarestuhin na anong sinang pinagsisigaw niya, harassment, hostes siya. So hindi rin malayong gawin ni Digong yun. Dahil dito po sa Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahahalagang impormasyon, pagsisiwalat at ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. Tinitignan din ng DOJ kung kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We will look into that possibility, but as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Samantala, mariin namang kinondena ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban Wala pa man. ang rekomendasyon ng Quadcom ng pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ng PDP Laban na malinaw na politically motivated at walang malinaw na batayan ang ginawang hakbang ng House Quadcom. Anila, ito ay dahil nanggaling lamang sa mga resource person na under pressure ang nakalap nilang mga testimonya dahil sa takot na makontempt ang mga ito.
Wala rin umanong due process at strong anti-Duterte bias ang isinagawang pagdinig patungkol sa anti-drug campaign. Samantala, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Hindi pa man nag-uumpisa ang investigasyon. Ano na agad ang sinabi ng PDP laban? O, ayan, babasahin natin. Ayan. This act by Quadcom is clearly politically motivated and with no clear legal and evidentiary basis, since the testimonies gathered during the hearings were obtained under pressure or coercion, with the resource persons always threatened with contempt if they did not follow the script of Quadcom. Yun na. Di ba? Hindi pa man nag-uumpisa, mga kotsero, nandyan na agad ang palusot. Lalo na kapag aarestohin na. Wala pa man ayan pa lang naglabas lang ng preliminary report biglang ganyan na agad. And alam nyo, I think at this point, it's much better na maghabla sila sa Pilipinas. Ngayon, we have a government who is, honest to goodness, trying to correct the errors of the previous administration.